Good day to each and everyone. So I am Ayardis Manos from BSBA MK3C. So my topic is customary pricing. So ang customary pricing is isang pricing strategy kung saan ang mga retailers is nagsaset ng mga price based sa kung ano yung dating experience ng mga consumer para sa isang product o service. For example, na bumili ka ng candy sa tindahan. And yung price ng candy is nasa 5 pesos, 3 piraso. So, di ba iisipin mo na mahal yung candy? Kasi nga, ang dati mong experience at ang nakasanayan mong price is tagpiso yung isang candy. So, next is customer perceived value pricing. So, ang customer perceived value pricing is nakafocus kung saan ang mga customer is naniniwala na sulit yung isang product. So, yung mga customer, hindi nila bibilhin yung product mo dahil lang mura siya. So, bibilhin nila yung product mo kasi naniniwala sila na affordable yung product mo, mahal man yan o mura. Next is customer segment pricing. So, ang customer segment pricing is tinatawag ring price segmentation. So, isa itong pricing strategy kung saan nagbebenta ng iba't ibang price sa same product para sa mga iba't ibang customer group. Kasi nga, yung mga customer is iba-iba yung mga willing nilang bilhin. So, next is 3 basic ways to develop market-oriented strategies in a broad product market. So, price segmentation techniques. Number 1, customer characteristics. So, ang customer characteristics is ito na yung kung paano ka mag-discount sa mga senior and student customers mo. And number 2, transaction characteristics. So, for example, yung mga concert tickets. Di ba may iba't ibang klase yung concert tickets? Merong general admission, limited edition, and VIP. So, yung mga customer, meron silang pagpipilian kung anong klaseng concert tickets ba yung willing nilang bilhin. And number 3 is behaviors. So, ang behaviors naman, ito na yung mga action and reaction ng mga customer while interacting with your business. So, next is customer value-based pricing. So, ito naman is yung pag-iintindi mo kung ano ba talaga yung gusto ng mga customer and kung paano mo mabibigay yung mga needs and wants nila. And next is dealing with perception of fairness. So, ang dealing with perception of fairness is sinisiguro na nakikita ng mga customer ang pricing structure kahit na may iba't ibang pagtaas sa mga price. So, next is the dual entitlement or DE. So, ang the dual entitlement is dapat fair siya. Kung saan yung mga retailers is meron silang karapatan na magtaas ng price kapag tumaas din yung nagasto nila. Pero, hindi nila obligasyon na babaan yung price kapag bumaba na yung gasto nila. So, number 1, raising price to maintain profits is fair. So, kailangan mo talagang taasan yung price ng product mo kapag tumaas din yung nagasto mo para lang ma-maintain yung profits. So, number 2, raising price to increase profits is not fair. So, kahit hindi naman malaki yung nagasto mo dun sa product, pero binebenta mo siya ng mahal, hindi siya fair. Kasi, ang iniisip mo lang is kikita ka ng malaki. Hindi mo iniisip yung needs and wants ng mga customer. So, number 3, maintaining price in the face of a cost decline which leads to an increase in profits is fair since consumers will continue paying the price they are entitled to. So, ito na yung pag-maintain mo sa price ng product na binebenta mo. Kahit na bumaba yung gasto mo, fair siya. Kasi yung mga customer mo is patuloy pa rin silang bibili doon sa product mo. Kumbaga, hindi mo na kailangang babaan yung price ng product mo kung bumaba yung gasto mo. Kasi nga, yung mga customer mo, bibili pa din yan sila kung ano yung dating price ng product mo. So, next, deceptive reference pricing. So, ito na yung magsasale yung mga retailer para makamura ka sa regular price ng product nila. So, ginagawa nila ito para maakit ka and iisipin mo na
maganda yung deals nila. So next is two types of reference prices. Number 1, internal reference price. So ang internal reference price is ito na yung magsaset yung mga retailers ng mga price based sa dating experience ng mga customer. And number 2 is external reference price. Ito naman is yung na yung magsasale yung mga retailers ng mga products. So next is demand-based price strategy. So ang demand-based price strategy is, for example, nagbebenta ka ng ice cream tapos mainit yung panahon. So maraming mga customer ang bibili sa'yo. So pwede mong taasan ng konti yung price ng ice cream. So kapag malamig naman yung panahon, wala masyadong customer ang bibili. So kailangan mong babaan ng konti yung price ng ice cream mo. So instead na iisipin mo na kikita ka ng malaki, iisipin mo na lang na mauubos na mabenta yung ice cream kapag malamig yung panahon. So next, two of the most common ways in setting prices under the market demand-based pricing strategy. So letter A, perceived value. So perceived value, ito na yung naniniwala yung mga customer na sulit yung isang product. Letter B, demand differential. So demand differential is iba-iba yung mga gustong bilhin ng mga customer. So next, some of demand-based pricing methods. So number 1, price skimming. So ang price skimming is isang pricing strategy kung saan yung mga company is nagsaset sila ng high initial price para sa mga bagong product na binebenta or nilalabas nila. Number 2 is price discrimination. So ang price discrimination is ito na yung pagbebenta ng iba't ibang price sa same product. Number 3, price penetration. So ang price penetration, kung yung price skimming is nagsaset ng high initial price, itong price penetration naman is nagsaset ng low initial price. So nagsaset sila ng mababang price para maraming customer ang bibili sa kanila at mabilis mabenta yung mga product nila. Yun lamang po and maraming salamat.